alam niyo ba yung ano, yung Encanto? Hindi yung ano, yung mga nuno, yung sa mga Duwende Kineme. Yung ano siya, Encanto na palabas. Ano siya eh, sumikat siya noong 2021. Napanood niyo na ba yun? Kayong dalawa? Ay, oo. Yung Encanto, si Madrigal, siyempre, ganda nun. Ako din, Alright. nagustuhan ko yun, ang ganda nun kasi ginamit din siya sa pag-connect sa mga kasalukuyang konsepto natin eh. 'Di ba katulad ng toxic Pinoy mentality, ganun. Tsaka meron nga din akong nabasa nung mga nakaraan, yung yung bawat ano nito, bawat tauhan nito ay may sinasalamin na konteksto sa Pilipino. Ang ganda no kasi ang galing kung paano nila ipag-connecta to eh. Katulad ni Bruno. 'Di ba kilala niyo si Like if it Bruno? wasn't helping the family, but I love my family. Yung pagiging black sheep sa pamilya na meron din talaga tayo sa kasalukuyan. Tsaka si Camilo, pero si Camilo naman is siya yung sumasalamin sa underachiever na miyembro ng isang Filipino family. So, ayun, kaya nagustuhan ko yun. Ayun. Ayan. So, ayun nga, naisip ko lang kung paano ang mga tema nito ay parang naugnay sa psikolohiyang Pilipino, lalo na sa konteksto ng ating mga napag-aralan. Siyempre, di ba nag-aral tayo ng Filipino Psych, tapos sobrang relate siya sa mga tinuro ni Sir. Mm. Oo nga, sa tingin ko, base naman sa pelikula, sa tingin ko yung focus ng pelikula sa pamilya at mga natatanging kakayahan nito ay talagang nakaayon sa mga katangian ng mga Pilipino, lalo na yung pagiging kapwa, pakikiramdam, ayan, tulad ng konsepto. Napakahalaga 'pag kinumpara natin sa ating kultura. So, yung kultura natin ay maaaring kultura rin ng iba 'no, na nakikita natin sa mga pelikula na yun. Oo, tama yan. Kasi imagine niyo sa pamamagitan ng movie o specifically sa pamamagitan ng mga madrigal, makikita din natin kung paano nagiging interconnected yung isa't isa eh. 'Di ba sa SP o Psikolohiyang Pilipino naman, 'di ba madalas nating napag-uusapan ang loob tsaka at panloob na sarili. Pati kung paano nito nahuhubog yung mga relasyon natin or yung relasyon natin sa iba. Pero may tanong lang ako na naisip. Kasi anong masasabi niyo tungkol sa epekto ng mga inaasahan or expectation ng pamilyang Madrigal kay Mirabel? Siguro ako muna mauuna. Siguro yung paglaban ni Mirabel na siya'y tanggapin ay nagpakita ng, let's say, pressure, 'no? Pressure na gampanan ang mga tungkulin sa pamilya niya. So, may expectation and then may pressure, 'no? Sa ating kultura, madalas tayo ay may obligasyon na mag-ambag sa ngalan ng ating pamilya. Kunyari ako, Jopol, madalas akong sinasabihan na, "Nak, wag mong i-disrespect yung pangalan natin." Kasi nga it's yung gagawin ko ay puwedeng ma-contribute sa, apelyido ko 'no, na Jopol. So, para sa akin, para siyang isang, double-edged sword na susuportahan ang pamilya habang nawawalan ka ng sariling pagkakakilanlan, yung Jopol nga. So, ikaw Tweet, sa tingin niyo ba, ayun, sa tanong ni Ryle, ano kaya yung masasabi mo? Ayun. So, dito na kasi pumapasok yung module 1 natin. Ito yung understanding the foundation o PAC, di ba, English? Pero ayun, magandang punto yung sinabi ni Rel na tanong. So, nararamdaman ni Mirabel ang bigat ng mga inaasahan ng pamilya niya, lalo na wala siyang mahiwagang kakayahan, like tulad ng mga kapatid niya. Syempre, di ba, left out. So, medyo nangingibabaw yung pagselos mo, pero parang in denial na din kasi siya. Ayan. Hmm. Ito yung sumasalalim sa katangian ng utang na loob or yung utang na loob mismo sa iba. Kasi parang may pity na nangyayari eh. Ayun. Hmm.
Sa'yo, Ryle, sa tingin o sa inyong dalawa pala, sa tingin niyo ba, nagdudulot ito ng mga issue sa mental na kalusugan? Sa akin, oo talaga nakakaano din talaga siya, eh. 'Di ba sa totoo lang, nakaugnay rin talaga 'to sa hiya, yung napag-aralan natin o pakiramdam ng kahihiyan na maaari nating maranasan kapag hindi natin natutugunan yung mga inaasahan natin sa buhay. Katulad na lang dito yung nararamdaman ng maraming Pilipino, hindi lang tayo, na nagkakaroon tayo ng anxiety o depression kapag hindi sila sumusunod or yung mga Mm. nangyayari sa paligid natin hindi sumusunod sa gusto nating mangyari talaga. At ang ideya naman ng kagandahang loob o kabutihan ng puso ay talagang nagiging komplikado sa ganong konteksto, eh. Ikaw, Mm. Tweet. At naisip mo, ang lakas ng loob ang pagkakaroon ng tapang na harapin ang mga hamon. 'Di ba ipinakita ito ni Mirabel nang harapin niya ang mga tradisyon ng kanyang pamilya mismo. Naalala ko lang kung paano lumalaban ng mga maraming Pilipino sa mga isyong panlipunan ngayon, tulad ng stigma sa mental na kalusugan at pressure ng lipunan. Ikaw, Nico. Yun, nakuha mo. At 'wag nating kalimutan kung paano ang pakikiramdam, 'yan. Ang kakayahan nating makiramay ay nakaugnay din dito. Kailangan tulad sa pelikula, kailangan ng pamilyang Madrigal na matutong makiramay sa mga pinagdadaraanan ng bawat isa. Tulad ng kung paano, kailangan tugunan ng ating mga komunidad ang mga pangangailangan sa mental na kalusugan ng bawat isa, ayun. Ayun, may additional question lang ako. Sa inyong palagay, anong connection nga ba ang nakikita mo sa kasalukuyang kilusang panlipunan? Right? Tungkol sa tanong mo, sa totoo lang, ang pagkakaroon kasi ng mga kampanya para sa kamalayan sa mental health o mental na kalusugan sa Pilipinas ay ka-align din sa ideya na nasabi. Kasi maraming mga tao talaga ang nananawagan para sa pagkilala sa mental health o mental na kalusugan bilang isang, critical siya na issue. Kasi katulad ng kung paano unti-unting nauunawaan ng mga Madrigal ang mga kakayahan at pinagdaraanan ng bawat isa, maaaring magdudulot din ito ng mas malaking kalayaan at katarungan para din sa mga nagdurusa. Hmm. Ayun. So, napalakas ng connection nga naman talaga nito sa atin, 'di ba? Ngayon, move na tayo sa module 2. Yan, pag-uusapan natin kung paano ang mga paniniwala ng mga Pilipino ay nakakapekto sa mental na kalusugan. So, ang mga salamangkang pelikula ay maaari nating tignan sa pananaw ng usog, kulam at pasma. Yun, tama, oo. Sa Encanto, dun sa pelikula, ang mahika ay isang, metapora para sa mga individual na kakayahan at mga tungkulin sa lipunan. So, kunyari hindi ka nagi-give up. So, in that sense, it is a power, 'no? Siya ay kapangyarihan bilang katangian, 'di ba? So, kapag isinaalang-alang ang usog, ayan usog na tungkol sa engkantadong karamdaman, nakakawiling isipin kung paano maaaring ituro ng mga pamilya ang mga pagsubok sa panlabas na salik tulad ng bala o masamang or bala o masamang kapalaran, parang warning 'no, ayan. Ikaw, Ryle? Actually, nagustuhan ko yun. Ang lalim, ang lalim nun, pero base dun is pero sa tunay na buhay kasi talaga, maraming Pilipino ang humihingi talaga pa din ng tulong sa mga tradisyonal na manggagamot o kaya sa mga paniniwala sa harap ng mga issue sa mental na kalusugan o mental health. Kasi sa halip na lumapit sa mga professional sa psikolohiya, mas pinipili talaga nila gawin yun, eh. Kasi mas madali din para sa kanila o mas, mabilis nilang accessible ang tawag nila. Tapos tsaka maaari ding makapigil ito sa wastong paggagamot nga lang. Kasi o ta sa tingin niyo tin tinatalakay ba ng engkanto yung mga tensyong ito?
So isang paraan, oo. Ipinapakita ng pelikula kung paano ang pagtanggap sa sariling mga kakayahan ay nagdadala ng pagpapagaling na sumasalamin ng ideya ng kulam. Sa isang sariling diskartehan kung harapin ni Mirabel at ng kanyang pamilya ang kanilang mga issue ng sama-sama. Malalampasan nila ang kanilang mga pagsubok. Oo, yan. Tama, tama. At ang pasma na kadalasang nakikita bilang naturalistic na paniniwala tungkol sa mga pisikal na karamdaman na dulot ng stress o mga saklik sa kapaligiran ay may maaari ring kaugnayan sa ating mental na kalusugan. Kung titignan mo dun sa movie, yung stress ni Mirabel mula sa ah, presyon ng pamilya or yung pressure at yung expectation sa pamilya, ay lumalabas ito bilang emosyonal na kaguluhan. No? Emosyonal na kaguluhan sa kanyang pag-iisip, sa kanyang galaw. Ayan. Ayun, eto. May question ulit ako. Ayun. Paano nga ba natin maipasasama ang agwat sa pagitan ng mga paniniwalang ito at ng makabagong psikolohiya? Sa'kin, parang ito'y tungkol talaga sa integrasyon na tinatawag. Kasi kailangan nating kilalanin ang mga katutubong paniniwala sa klinikal na psikolohiya. Bakit? Kasi mahalaga talaga ang paglikha ng isang dialogo kung saan ang mga tradisyonal na gawe ay maaari siyang komplemento para sa mga gagawing puwedeng makabagong terapiya sa halip na magkaroon ng pagkakaiba, gano'n. Eto. Sorry na, madami akong question. Pero eto. Paano natin maipaglalaban ito sa ating kasalukuyan? Paano nga ba? Ang nasa akin kasi, para talagang maipaglaban natin ang isang holistiko, kumbaga, na pag-unawa pagdating sa mental na kalusugan, ay puwede tayong organisa ng mga workshop na nagtuturo sa mga tao tungkol sa mga konseptong sikolohiyang Pilipino at pati na rin yung kanilang kaugnayan sa mental na kalusugan. Halimbawa na lang dito kung alam niyo siya or familiar kayo, ay yung MHOW, Mm. 'yan alam kong aware kayo dun kasi, ginagawa siya taon-taon. Tsaka isang halimbawa na dito yung mga organisasyong tinatawag na Tatsulok. So, samahan siya ng mga, um, psychology students na parang ina-advocate yung psikolohiyang Pilipino. So, ang pakikipagtulungan sa mga katulad nila or sa mga lokal na professional na kilala natin sa mental na kalusugan para sa pagsasanay na din sa cultural sensitivity ay makakatulong kasi siya, na isama ang mga tradisyonal na paniniwala natin sa mga klinikal na gawe. At bukod dito ay ang paglikha ng mga support group, maganda din 'yan, pati paggamit ng social media lalo na ngayon 'di ba, gamit na gamit talaga ang social media na upang maibahagi natin talaga yung ng mga mapagkukunan natin ng, puwedeng personal na kuwento ay maaari din siyang maging, magsulong o magsimula ng bukas na talakayan at mas mabawasan yung stigma. Kasi kung napapansin natin sa social media um, napaka, dali ng maintindihan kung ano nga ba talaga ang tinatawag nating mental health. Mas madali na din siyang, maipahiwatig sa iba, hindi lang yung tayo-tayo lang nakakaalam kung ano nga ba kahalagahan nito. Tsaka ang pakikipagtulungan na din sa mga, leader ng mga komunidad natin, pati mga paaralan upang itaguyod ang kamalayan sa mental health ay higit pang mas makakaudyok sa mga indibidwal na humihingi ng tulong at yakapin din siyempre ang mga pangangalagang may kultural na kaugnayan. Kaya mahalaga din siya. Ayun, grabe nga naman, ang galing nga naman talaga. Para yun, yung nabanggit mo, how, ayun, yun yung
katulad sa eskwelahan natin MHOW, Mental Health Awareness Week. So, yun. Anyway, yun. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pag-unawa at respeto sa parehong pananaw, maaari nating hikayatin ang mga profesional sa mental na kalusugan na isama ang cultural sensitivity sa kanilang mga gawi. At ang mga pelikula tulad ng Encanto ay nagsisilbing medium upang magpasimula ng mga talakayan tulad nito sa mga paksang ito. Ipinapakita nila ang kahalagahan ng pamilya at komunidad sa paghubog ng ating mga pagkakakilanlan. Sakto. Tsaka sa conclusion na din, parehong mga module na natalakay natin ang nagpapaalala din talaga sa atin na ang ating mga kultural na halaga ay may malaking epekto sa ating mental na kalusugan. Kasi habang tinatahak natin ang mga isyung panlipunan ngayon, patuloy tayong nagsisikap para sa isang mas holistikong diskarte na iginagalang ang ating pamana at ang umuusbong na pag-unawa sa mental na kalusugan. Ayun, ayun. So, ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito. Sa ating mga pag-aaral at sa ating mga komunidad, ito, bago tayo magtapos, may, syempre, dagdag na question uli ako. Ayan. So, sa tingin nyo, sino ang nakakaalam kung gaano pa karaming kwento tulad ng Encanto ang maaaring magbigay inspirasyon sa pagbabago? So, pwede kayong magbigay ng something na personal or kakilala nyo or syempre, mag-relate kayo sa movie. Ayun. Siguro sa akin, mahilig ako sa movie na yun eh. Napansin natin doon na si Madrigal ay halos lahat ng kinausap niya sa pamilya niya ay may pinagdadaanan, di ba? So I think sa atin, hindi lang ang pamilya ang pwedeng panggalingan, kundi ang mga kaibigan, kung sino mang makausap natin sa labas. Technically, tayong lahat, no? Tayong lahat ay may kakayahang malaman at matuklasan kung gaano kakaraming kwento, no? Tulad ng Encanto. Isa rin kasi dito, yung pagdating natin sa puberty, right? Kasi dito yung sa Madrigal, pumasok dito yung pagbibigay halaga sa damdaming matagal ng kinikimkim. So ito yung mga rebellious motives, yung mga expectation na nakasira sa kanila pero hindi alam ng magulang, hindi alam ng ibang tao, at sa mga hindi naunawaan na karanasan natin. So ngayon, lahat tayo ay dumadaan sa puberty, tama? Lahat tayo ay may pinanggagalingan, lahat tayo ay may sariling kwento. Ayan. Kaya sa akin, tayong lahat ay makakapagbibigay ng kwento na parehas ng Encanto. Lalo-lalo na sa kultura natin na malalim ang ugnayan natin sa pamilya, no? Kung malalim ang ugnayan natin sa pamilya, malalim din ang respeto natin sa kanila. Kaya hindi natin napag-uusapan yung mga malalim nating mga karanasan. Dahil nga, baka mamaya sabihan tayo na walang respeto o sabihan tayo na dapat di tayo sumasagot sa magulang. Kaya, through those experiences, yun nga, mas maganda na i-express to sa mga gantong talakayan na tulad ng ginagawa natin. At kaya, ayun, tayong lahat. Ayun. Next. Ang haba. Ayun. Sa akin naman kasi, halos kaparehas lang din sa mga nasabi ni Nikos, pero siguro magdadagdag na lang din ako. Kasi meron akong kilala na diagnose talaga siya. Actually, 3 ata na yung diagnose sa kanya. Kaso hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya tuluyang gumagaling. Umabot na sa point na talagang kailangan niya talaga uminom ng gamot. Base doon, gusto ko lang i-integrate, kumbaga, dito yung mga natutunan sa SP. Kasi, bilang isang, alam kong madami na tayong alam na mga teorya na kadalasan mga Western theories. Tapos, nung
ating napag-aralan yung ESP talaga. Madami tayong nalinawan o naliwanagan tayo pagdating sa usaping mental health, tsaka usapin ng mga mito, ganyan, na hindi lang pala sila basta storya o gawa-gawa lang, pero may sinasalamin itong mga nangyayari talaga sa totoong buhay. At base doon, kung hahayaan lang natin talaga na magstay lang talaga tayo sa ganito lang at hindi natin bibigyang halaga kung ano nga ba talaga yung kultura natin o pagiging esensya ng pagiging Pilipino natin. Hindi natin talaga tuluyan maiintindihan ng lubos kung ano nga ba yung nangyayari sa atin. Kasi yun nga, dito papasok yung mga Pinoy mentality, mga kultura natin sa Pilipino na talagang laganap hanggang ngayon. At pag talagang titignan din natin yun o binibigyan natin ng importansya din ang mga bagay na yun, mas maliliwanagan tayo kung paano nga ba natin to haharapin. Ayun lang naman yung sa akin. Ayun. Yung sa akin naman, very short lang. Ayan, tulad ng Encanto, gusto ko kasi yung movie na Coco. Yun, grabe yung iyak ko talaga doon. Sorry. Ayan. Yung pelikulang Coco kasi ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng pag-explore ng pamilya at pagkakakilanlan. So, pareho sila nagpapakita ng kahalagan sa kultura at tradisyon sa paghubog ng ating mga kwento na maaaring magbigay diin sa halaga ng pag-unawa ng ating pinagmulan. So, yun. Ang temang ito ay nagtuturo sa atin na ang mga kwentong ito ay maaaring maging daan para sa pagbabago at pag-unlad sa ating buhay. So, yun. At dahil dyan, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa ating lahat. Welcome. Yeah. So, sana na din at madami din talaga akong natutunan din sa inyo. At hanggang sa muli, salamat!